Ay, magandang gabi mga friend. Nahulog daw yata sa bangin ito si Catalina Cabral, dating ex-DPWH Undersecretary, natagpo ang patay. Siguro alam niya to. Bigay tayo. Dito po tayo ngayon sa Camp 4 dito sa Tuba, Benguet. At kanina lamang po ay niretrieve po mula sa 40 meters na lalim po ng bangin ang unconscious po at unresponsive na katawan ni DPWH dating Undersecretary Cathy Cabral. Ayon po doon sa isa sa mga miyembro po ng BFP dito sa Tuba na siyang nag-retrieve nga dito sa katawan po ni Ginang Cabral ay talagang unconscious na ito at hindi na ito humihinga. Ayon naman po sa kanyang driver, alas 3 daw po ng hapon ay nagpaiwan dito si Ginang Cabral at dito pa nga po siya nakaupo. Ang sabi daw ng Ginang sa kanya ay magre-relax, mag-iisip-isip lamang ito. Binalikan ito ng driver makalipas ang isang oras ngunit hindi niya natagpuan ng Ginang kaya alam niyo mga friend, medyo ako dun. Doon sa nagilid ng bangin, iwan mo ko rito, ika. Kung ako driver, bakit kita iiwan? Bakit? Talagang medyo malabo. Bossing, mag-iisip-isip ka. Ba't diyan ka mag-iisip-isip? Baka mahulog ka dyan, di ba? Tuloy. bumalik ang driver doon sa Baguio City, doon sa hotel kung saan sila nag-check-in sa paniniwala na nakabalik na doon ang Ginang, pero sinabi ng front desk na wala daw doon, hindi daw bumalik. Kaya't muli namang bumalik dito sa area itong driver nga ni Ginang Cabral. Nang hindi niya pa rin po makita, nagpatulong na siya sa mga pulis at sa kanilang pagbalik ay doon na nila nakita doon sa ilalim ang katawan po ng Ginang. Parang wala pa tayo naririnig doon sa mga pamilya na ito si Cabral. Ginang di ba? Asawa, anak. Parang wala pa, no? Gina sa Salinas. Gigi. Salinas. Pero alam mo mga friend, tamang duda si John Vic dito. Papa-DNA niya pa to. Mabudol daw. Baka hindi yan yung Cabral. Kasi ang halaga nitong Cabral na to, na impormasyong naka dito sa tao na to na babae na to billion billion ang halaga nito. Tapos sabihin patay, nahulog sa bangin o whatsoever. Papa DNA daw ni John Vic. Dahil the Secretary John Vic Rimulya, to make sure that it is real hair, baka budol-budol, sabi niya, ex-DPWH Yusek Cabral remains will undergo DNA testing, says DRG Rimulya. Maria Catalina E. Cabral, former USEC of the DPWH, asked to be dropped off Kanina lang to mga friend. by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed instructions and left her there. Later at 5 o'clock, he went back to the hotel looking if she went back by herself. Not finding her, he reported the matter to the police. Upon reporting, at around 8 p.m., her body was found in the bottom of a ravine, approximately 20 to 23 meters high. Was her from the point from the height from the direct vertical descent that she was found. She was found unconscious and unresponsive, and was declared dead on arrival when she arrived in the hospital. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. But yun ang bigat. Mas ko to si John Vic kaysa doon kay sa kapatid niya. Oo.
Kapatid niya, hindi niya inigurado eh. Wala pa nga warrant of arrest eh. Nasabi niya na, bato, may warrant of arrest. Ba't ito sigurado? Oo, no? Pero siguro naman, John Vic, may lilitaw naman mga kamag-anak niyan. Si Caterina Cabral. Asawa niyan, mga anak niyan, kung meron, ha? Para talagang, siyempre, iiyak yan, hahagulgul yan, di ba mga friend? Oo. Kasi ipit na rin yung babae na yan eh. Oo. Bilyon ng halaga niyan eh. Kaya hindi na nga umatin doon sa ano ng ICI, yung patawag sa kanya ng ICI, hindi na pumunta eh. Oo. Tuloy natin kay John Vic. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Yun. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Yun. Kung ano man merong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Yun. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Philippines. Mas kursunada ko talaga si John Vic kaysa doon sa kapatid niya ito. Oo. People, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin John Vic, ano mo na yung mga kasong sinampakipulong. Oo. Para mas maraming pera doon. Oo. Tsaka ang balita ko, yung yung gano sa Australia ba yun? Yung namamaril doon, galing ng Davao. 1 buwan daw dito. Oo. Parang ano nga baka dito nag-training eh. Oo, pero sinasabi naman ni Browner na hindi ka ganito. Kung natatandaan nyo mga friend yung mga tauhan ni Kibolog, yung Angel of Death niya, ang training talagang rigid. Talagang rigid training, talagang training. Malupit. At merong tumistigo na isang kasamahan niya sa Angel of Death doon sa pinatawag sa Kongreso ba yun, sa Senado? Oo. At ang nagte-training sa kanila ay mga opisyal ng PNP ba yun o Armed Forces of the Philippines? Oo. Nag-undergo training yung mga Angel of Death. Oo. Ba? Sa doon, sa loob mismo ng Kingdom. Sabi rin yan. Ito, si Arlene Stone. Asa na ba yung Arlene Stone na yun? Kaya diin-diinan nyo itong mga Duterte na ito, naku. atake namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw. Sec, balikan ko na rin yung punto nyo kanina tungkol kay Yusek Cabral. Na-secure na po ba yung mga belongings niya, mga cellphone? Yes, doon na. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computers or laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman or the NBI in their investigation. So after na-retrieve po nung remains, na ibigay po sa pamilya yung mga... Parang gano'n nangyari. Tama po ba yung protocol na? It was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. And we are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. May na-establish na po kaya sino yung huling kausap niya bago nangyari? Wala. It seemed parang iniwan lang siya ng driver. Tahimik daw, iniwan ng driver, bumaba ng kotse, parang mag-i-inspect lang daw siya. Parang normal sa kanila yan eh. Tapos pinalis na siya. Tapos nakita na lang siya sa ilalim sa bangin. Mga 8 o'clock p.m.
Sa pagkakaalam niyo, si Yusek Cabral, gaano ba kalaking personalidad dito sa issue na ito? Kasama siya, sa aking pagkakaalam, kasama siya ni Yusek Bernardo as the principal architects of the flood control scam. Tatlong oras na Architects of the flood control scam. Okay. Silang dalawa yan. Okay. Karen De Guzman of ABS-CBN. Good morning po. Sec, sabi po nung, base po doon sa statement po nung driver, iniwan niya po yon si Yusek Cabral doon. Kahit pinapaalis na po sila ng mga pulis dahil nga po nasita na sila nung una. Sa tingin niyo po ba accurate itong statement ng ating driver or siya mismo ay pwede Kasi sabi ko mga pre, kung ako yung driver, ba't kita iiwan? Hindi Delikado rito, ma'am. Kung nag-iisa ka dyan, kasi sa gilid ng nung iniwan, uupo daw siya, mag-iisip-isip, hindi Di ba? Mabuti kung ordinaryong lang itong Yusek Cabral na to, sigurado multi-billionaire din to Oo. maging suspect or person of interest dito po sa kaso po ni Yusek? Until after the autopsy and after all the... Tsaka mga pre civil engineer. 30 years na pala yan sa serbisyo sa gobyerno. Panahon pa pala ni Pinoy ito pagdating dito sa panahon ni Duterte, kaleche-leche, no? Witnesses, everyone is considered a suspect na kasama niya beforehand. So you'll have the full report in maybe 24 hours after everything is done. Meron na po ba tayo nakalap na CCTV kung binalikan man po siya ng driver doon Wala sa may hotel? At that point of Cannon Road, wala na mga CCTV yan Diyan yung lagi yung nagla-landslide. However, the family positively identified her already. But we cannot rely on that alone. Kasi, again, baka may Meron na palang pamilya, lumabas na pala yung pamilya. Kala ko wala pa. Wala pa kasi ako naririnig na mga umiiyak, mga ganyan. football play dito Maninigurado pa tayo. Kumbaga, Sec, yung pumunta sa hotel, baka yung hotel po kaya may nakalap na po ba tayong CCTV doon? That's part of the investigation. Umalis naman sila sabay Umalis sila sabay ng driver. Tapos, wala naman kasama si Miss Cabral sa last report. Walang kasama doon sa hotel. Tapos, umuwi na siya. Baka ano iniisip nyo Wala siyang kasama ron. Wala siyang kasama. Apo, ano pong ginagawa niya doon, sir? We don't know. Hindi namin alam. Taga-QC po siya Taga-QC siya Hindi ko alam. We have no idea. Pero Kasi Sec, resigned na siya. Remember, Dapat tanongin yung yung driver. Ano ba ginagawa niya dyan sa Baguio? Yun ang buhay, di ba? Naka-hotel pa sila, di ba? Wala akong iniisip, John Vic, resigned na siya so she doesn't have to time in and time out with us anymore. Okay. sa tingin niyo po may kinalaman po ito sa pagkakasangkot niya sa flood control? I would assume na she was undergoing severe stress sa nangyayari dito. But that's only an assumption. I cannot talk in behalf of what her mental state was. Miss Marlene Padiernos, Teleradio. Sir, clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa custody na po ng pulisya for... Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family pa po. Nandiyan na ba? Nasa family pa, pero dinequest na namin na makuha. Okay. Tapos, sir, nabanggit po ninyo kanina, nagkaroon ng lapses sa part po ng investigators. Can you elaborate po, sir? Well, any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurn over kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that sa nangyari. Alright, thank you po. Okay. Mon Gualvez of TV5. Sir, good morning. Clarification lang din. Yung victim identification, hindi ba enough po yun? Tsaka bakit bumabiyahing mag-isa tong si Cabral, no? Resign naman na siya Sa trabaho niya, nag-resign na siya ba't wala siyang kasama? Driver lang kasama, tas punta sila sa hotel. Maraming mapipiga pa siguro doon sa driver nila. Kung saan sila talaga patungo, no? No, mga friend, no? Abang-abang tayo, mga rahang. Ganda na naman tayong dagdag sa teleserye.
with the family? Hindi. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagbe-fake ng death certificate So, naninigurado lang kami na siya talaga yan. Are there any statements though from the driver kung bakit sila nagpunta sa Cannon Road specifically in Wala. that area? Sabi niya lang, bumaba siya nung nagpababa sa kotse, iwan mo muna ako dito. And then, ayun, nawala na siya. Sir, baka may mga initial investigation na rin kung prior this day or last... Mahiwaga, di ba mga friend? Parang, pelikulang, ewan, hindi ko papanoorin yan kung yung pelikula na yan. Yesterday, meron ba mga natanggap na threats si Yusek Cabral, former Yusek? There are no indications of such. Wala rin sinabing pamilya. An unfortunate event because she was a key Yes. witness who supposedly knows all the proponents of anomalous projects in the past 3 years. So sir, how can we ensure na lahat ng iba pang possible witness in this flood control scandal are encouraged to go to authorities, divulge what they know, and rather than avoid the investigation through whatever means possible? Like, are we also tracking the possibility of them being threatened by bigger fishes po? Of course, that's all supposition. No? But what we are doing is that no matter what you do, the law will go after you. So, in life or in death, the wheels of justice will turn. So, kahit anong gawin nila, tumakas sila, hahabulin pa rin sila. Okay, thank you. Okay. Mr. Juan Antonio of IBC. Okay. Miss Bakit yung pagpapakamatay ni Angelo Reyes mukhang naputol na? Nagbaril sa sarili si General Reyes, oo, di ba? Munta ron sa pansyon ng nanay niya, tapos lumayo yung mga kasama niya, anak yata niya, tapos narinig ng putok, pagbalik nila, nagtepok na si Angelo Reyes. And the rest is wala na. At that time, parang kaano niya si Senator Trillanes Oo, yung sinabi ni Senator Trillanes na my reputation, sabi ni Angelo Reyes. No, you don't have any reputation to protect. Sabi ni sinusupalpal siya ni Kasi talagang ganyan din halos ipit na rin si sa investigasyon noon si Angelo Reyes di ba? Nagpamatay tapos na. Meron pa yatang 21 gun salute nung nilibing yun di ba? Wala na yata investigasyon after that Edniel Parosa of DZRH. Mr. Edniel. Gaano ka-importante or ano yung naging epekto ng pagkawala ni Yusek Cabral doon sa ongoing probe ng Ombudsman? I understand may mga legal processes na rin siya dapat kaharapin, investigation sa ICI. Yes. Anong nawala, sir? At saka anong assurance, sir, na may steps pa tayo? Binanggit po kanina na ongoing yung gagawin natin to... Ongoing yan. The Ombudsman and the DOJ are actively pursuing all leads and all players in this flood corruption scandal. So far, she has been tagged as one of the suspects dito. As one of the masterminds in the flood control scandal. As USEC for planning, siya nagsasabi kasi kung ano ang kailangan gawin. Siya nag-a-approve. So, siya ang naglagay kung saan pwede maglagay ang pera. Siya nagsasabi kung sino ang approved projects. So, kasama siya ni Yusek Bernardo sa nag-a-approve ng lahat niyan. Sir, for context lang, kapag may deceased na suspect or someone, yung mga investigasyon na kinasasangkutan niya, ano mangyayari doon? Tuloy pa rin yun. May money trail at evidence trail pa rin nahabulin Titignan pa rin yung assets niya, kung nagmamatch yung assets sa income, titignan yung cash flow, titignan ang link kung saan dumaan ang pera, kung magkano dumaan sa kanya, at doon ang magiging subject ng civil fortune. Sana sila Sara Duterte na yung DLG, John Vic, Sara Duterte, 88 million lang ang salin niya. Dapat na ang imbestigahan niya ng todo, billion ng pera noon. Oo. Na-freeze na ba yung mga bank accounts noon? Paano na? No.
Tsaka yung tatay niya, si Digong, oo, 32 million lang daw pera yata, 37 million lang pera ni Digong. Oo, doon ang tutok ng pera, bilyon-bilyon, oo. So, oo, tuloy. Forfeiture ng gobyerno sa kanya. So tuloy sir yung pagbawi natin ng assets. Tuloy ang pagbawi ng assets. If proven guilty, again, may due Si Pulong, nagsubmit na ba ng salin si Pulong? Tsaka si Baste, daming pera nun, no? Nandun lahat talaga. Oo, nasa kanila ang laki-laking pera. Si Sara, mga pagkagasto ni Sara, tree planting, magnegosyo tatay, libre tinapay, libre tuli, wala, di ba kasama yung libre tuli? Tuloy. Sista yung titignan. So, iimbestigahan pa rin yun. And if now that she's not around to defend herself, maybe her family will defend her assets. Thank you sir. Miss Naomi Almohano of A to Z, you're good. Jairo Boledo of Rappler. Okay na. Hello, sir. Morning po. Sir, doon sa, I understand na hindi pa kilala yung, may na, ano na po, na-establish na mga taong kinausap niya or pinuntahan niya sa Baguio, apart from the driver. It's been Wala na, puro gano'n na lang mo yan. Tanong na yan. Ito si Sara Diskaya, oh. Sara Diskaya, inaresto ng NBI, oh. Dahil umano sa 96.5 million ghost project sa Davao Occidental. O kasi, hindi ka na lang namuhay ng konting ano lang, nagsilbi ka sa demonyo, ayan, nabot mo. Happy, yes. Try another way. Try another way daw. Okay. Naku, baka galising ka dyan sa sinusuot sa yung t-shirt. May imported ba yan? Kawawa naman. Pupusasin pa. Oh. Examine first. Happy, yes. Kaya ang buhay ng tao, mga pre, no? Minsan, kaya minsan parang nasa ibabaw ka, sa gitna. Pero mas maganda na yung nasa ano ka, maayos ka na ano, kaysa yung mapupunta ka sa ibabaw, silbi ka naman sa demonyo. Di ba? Maganda yung daan-daan lang, di ba? Na legal ka. O sumugad, di ba? Yan ang inaabot niyan. Bata pa yan si Dismaya na yan, no? Bubuno yan. Ang pag-asa na lang yan, kung manalo yung kaalyado niya, papardon siya, maputa. Ewan ko ba, bakit ganito kasi batas sa atin, mga pre? No? Pwedeng magpardon yung presidente ng mga kriminal. Ba't ganun? No? Kaya walang kaano-ano mga pre. Tapos itong mga malalaking pwesto, yung ini-appoint, kunyari, in-appoint ni ganito, ni Digong, ganito. Siya taga-salon ni Digong. O gaya ni Martires, di ba? O. Parang, putang na, ombudsman ang hawak mo pagkatapos, ang papel mo sanggay. Sanggahin yung kawalang yanong, wala na, di ba? O. Tsaka yung Martires, dapat yan, imbestigahan yan. Tignan din salin yan. O, di ba? Hirap talaga ng mga friend, no? Pagka lumagay ka sa illegal, no? Hahabulin ka talaga hindi ka makaya ng batas ng tao. Batas ng Diyos. Kamay ng Diyos ang hahabol sa'yo. Sabi si Duterte, Yung mga Duterte, di ba?
Marami pa ho to, marami pa to. Oo. Marami pang lalabas na mga ganito. Ay, nako, buhay. Ha? Mantakin mo yung mga diskaya, ano mga friend? Diskaya pa lang yan. Eh, ano lang yan, barya lang kila Duterte yung mga yan. Baka nga tao pa nila yan eh. Shout out, Brother Elias Isjo. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat niyo, alalahanin, Kasani, alalahanin ninyo na si paring Boying ay atabs yan ni paring Diggs. Patay tayo dyan. Kaya walang mangyayari dyan sa Ombudsman Office. Patay tayo dyan. Naisa na naman ng Wibulong Brigade si paring Bleng Blong sa pagpili kay paring Boying. Nyahaha. Yari na naman, mother pati daughter. Walastik talaga. Ikaw naman. Vincent Ray, shout out. Nabudol na naman tayo, sabi niya. Kalat ni ulit oh. Tilaok Kasani, narinig ko yung tilaok ng manok. May panabong ka ba dyan? Wala. Pag nagawi ako ng itsyagi, sabong tayo ha. Wala, tagal na ako huminto dyan. Kasi nga hindi naman pangit na maglaro. Kasi yun, tataya ka sa makina, wala. 3JCO ko sa Rox. Umariba na naman si Kimo. Akala mo naintindihan niya ang sanction ng US sa mga judges ng ICC. Yan mo na yan. Ka-Tirio J-Hoop ka eh. Tanga talaga, magagawa natin. Makamema lang si Kimo. Nakakahiya talaga itong si Kimo, si Rox. Nakatapos ba ng college to? Tapos. Hindi sa pang mamaliit kasi parang hindi eh. Nakipagtalo sa isang general ng Philippine Navy tungkol sa law of the sea. Pinipilit yung kanya na 1 milya ang layo sa katotohanan. Hindi nga marunong mag-move ng motion sa Senate. Tapos itong sanction ng US sa ICC, hindi lang 1 milyong milya layo sa katotohanan, irrelevant pa. Ay, nako. Ikaw naman, Kimo nga yan eh. Ay, Kimo. Ramon Ponce de Leon, shoutout. Wait lang. Sa arrest warrant, magpapasko na kasi. For humanitarian consideration, baka after Christmas na, ibig sabihin, huling Pasko na sa laya yung mga nakasalang for arrest. Kung ma-arrest, JTB, shoutout. Ombudsman Boying ayaw kasuhan si Martin Luther King. 3J show po dito. Sir Rox, ang aga mo atang nag-vlog. Ha? Well, itong si Remulla wa ako masabi. I still want to give him the benefit of the doubt. Kasi bago pa lang naman siyang ombudsman. Kahit sinabi niyang maraming makukulong sa December 15, December 18 na. Meron namang nakulong. Kaya lang, wala pang crooks na nakulong. Let's see, Sir Rox. Hindi natin. Para na tayo nanonood ng teleserye ka ako na. Kalat niyo. AI ang channel na yan, Kasani. Kaya alanganin ang pananalitang Tagalog na naririnig natin. Ang sarap batukan sa bayag ang may-ari ng channel na yan. At may AI voice over pang nalalaman. Ang sarap bayagin ng sarswela na yan. Sawera, oo. Pero magaganda yung masasabi, pre, na AI ba yun? Hindi ko alam eh. 3J show po ulit. Tawa-tawa sa Rox. Ang mga DDS, talagang iisa lang ang brain yun. Yung brain ni Kimo ay brain ng buong DDS. Hay, tuwang-tuwa sila sa sanction ng US sa ICC. Hindi nila alam kung anong sanction. Hindi nila alam na sa guni-guni ng US, wala silang pakikido Gongs D. Di nila pag-aaksayahan ng oras si Gongs D. Tip of the iceberg lang si Gongs D sa mga problema ng USA sa mundo. Nawapakil sila kung nakakulong si Gongs D sa ICC. Tanga nga yung pre Gusto nga talakayan, kaya talagang mamaya sabihin nyo naman
Kalat nila, sabi, o kita mo, Kasani, sabi ko na sa'yo alaws na naman. Ginagago na naman tayo ng ungas na gobyerno natin. Nagwagi na naman ang Wibulong Brigade. Ako nagsabi niyan, may Wibulong Brigade, di ba? Librado Ludovico, shout out ha. Miguel Edwin, Mike, shout out my friend. Sabi ni Librado. Hello Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ewan ko dyan, kay Bonjing, action speaks louder than words. Puro ka pa interview para kang artista. Eddie Luna, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Eddie Luna, hello Karox. Magandang araw sa'yo o gabi dyan. Oo, naunawaan ko naman na yung paliwanag mo sa akin nung isang gabi. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo lagi sa pagbibigay ng oras mo sa pagbasa ng aking mga comments. Ng mga pinaliwanag ko na ang aking comments. Salamat naman kay Ibana dahil marami siyang natutulungan. Masarap at talagang masaya na tumanggap ng biyaya mula kay Ibana kasi ang pinamimigay na tulong niya ay galing sa malinis na paraan. Hindi gaya ng mga politiko yan sa Pilipinas. Malalaki ang bilyon at ninakaw kahit man lang sa asong gala, hindi man lang makapaghagis ng isang tinapay. Kaya lang kung ang mga politiko ng Pilipinas na magnanakaw ay tutulong sa mahirap at galing sa nakaw, hindi kaya mapulaan pa baka ang sabihin, ayaw naming makinabang ng galing sa nakaw. Salamat Karox at Merry Christmas. Baka may time ka, kwentuhan tayo sa Messenger para sa pa-Christmas ko sa'yo kahit konti. Kahit konti kaming mga ka-warriors mo, hindi naman kami makakalimot lalo na sa ganyang okasyon. Pero pasensya ka na ha, hindi ako kagaya ni Ibana at ni Diskaya sa Messenger. Sa Messenger tayo para hindi on public. Thanks a lot, Karox. Ano nga Messenger mo? Ni-reply kita sabi ko, di ba? May reply ko sa'yo. Okay, friend, pakibigay mo na lang yung FB mo sa akin para add kita. Yun. Doon sa mga mga friend, Merry Christmas, malapit na talaga. Gcash number ko, ito, baka may ka, Eddie Luna, sa Gcash na lang, kung may papawas ko sa akin. 0916275236. Yan ang Gcash number ko. 0916275236. Eddie Luna ulit, Karox, ewan ko ba dito kay Kaboy? Mas nauuna pa ang sinasabi niya, pero mga wala namang katuparan. Parang lagi siyang nakukuryente. Ayun namang sinasabi niya tungkol kay Bato. Kahit wala pang proof, original na katibayan. Siguro ang plano ni Kaboy, tinatakot si Bato para atakihin sa puso. Sa takot. Kita mo si Bato, nagpakita ng takot at bihira ng magpakita sa Senado. Mabuhay ka kalagi, Karox. Mabuhay, Eddie Luna. Rogelio Damaso, shoutout. Tawa. Karox, nilalaro na lang nila ang taong bayan. Dapat military takeover na lang. Sabi, gusto ko yan Kung talagang matinong military. Kung si Magalong, wag na lang. Aso rin ni Digong yan. Eddie Luna. Karox, doon ako inis na inis tungkol sa sabi kay hayop na bantag. Sinasabi lagi nila, alam na nila ang kinaroroonan, naks putres. Alam pala nila bakit hindi nila dakmain. Puro naman paasa. Paasa si Boying. God bless sa'yo, Karox. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Karox, may magagawa kayang tulong si Kaboying sa kanyang posisyon ngayon bilang ombudsman? Parang hanggang istorya lang ang marami sa nagagawa niya. Nung nasa DOJ siya, parang wala akong nabalitaan na nagawa niya. Kundi yung sa anak niya, labas agad. Wala pa yata 2 buwan. Yung anak niya na umamin na sa kanya yung package, ang laman pala ay high-grade kush.
marijuana. Salamat, Karox. Mabuhay ka lang. Ewan. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Tia Deli. O ano po, Sir Rox? Naniniwala ka na po ba na kami po talagang mga taga Cavite ang tunay na hari? Ang hari po na sablay. Kaon? Naku, ayan na nga, sinasabi ko sa iyo, Karox, di ba? Sa halip na kami pong mga taga Cavite, tiba-tiga sa pagiging sikat, tiba-tiba sa pagiging sikat dahil po sa ating bagong ombudsman, anong ombudsman ko? O ano pa? Di as usual, ano po ang panama ng bagyong signal number 10? Tao to. Sa lakas po ng palagi ng hangin na puro pa kuda na, no? At puro pa kuda po namin, ano po? Naku ewan ko nga sa'yo, naburaot ka, sarap mo talagang kutusan ng malutong sabay pitik sa tenga. Sa halip sana na itayo mo ang bandera nating mga taga Cavite, puro pampabatikos lang inaabot natin dahil gang ngayon, sir, puro drawing at kwentong kutsero pa lang ang napapala ng ating mga kababayan sa iyo. Kababayan mo, sino ba naman ang di ma-high blood dyan sa iyo, sir? Sa iyo, sir Aber. Magmula pa lang kay Bantag, sobrang sablay na. Si Atong ang pogi, pati mga sabungero. O asa na din po, sir. Idinagdag mo pa si Bato, lalo na sobrang paltos. Ngayon naman, bago daw magpasko, may makukulong daw. Lampas na po yung araw ng ikinuwento mo sa mga makukulong. O asan na ba, Aber? Kababayan nyo to, taga Cavite, dapat pag malaki mo to, Tia Delic, kung yun nga ang mga bubuit, wala pa ni isa na nakukulong, yung pa bang mga buhayang politiko ang maipakulong mo? Ay naku, Mr. Buraot. Tantanan mo nga kami, yung mga pautot mo, pwede ba? Parang awa mo lang, sir. Wag mo na po dagdagan ang nakakurta na pong utak na puro ngaw-ngaw at problema. Ano po? Kung ako po sa'yo, lumayas ka na lang po dyan sa ipasa mo na sa bola doon sa taong may tamang paninindigan. Hindi nauuna yabang at kuda. Matatapos na ang mundo. Maski isang pipitsugin, wala ka pa rin maiharap sa amin. Mano kami, tantanan mo, sir. Tantanan mo na, sir. Parang awa mo na po. Lumayas ka na lang dyan po sa pwesto mo. Pwede ba, sir? Puro lang walang kamatayang payabang at pabida. Pero walang aksyon. Sino ang matutuwa niyan sa'yo, sir? Kaya tong si Marco Beta at Madam Baba pumapalakpak ang tenga sa tuwa dahil sa puro kapalpakan mo. Naku impong ba siyang lalayas po muna, sir Rox, at tataas po yamot na high blood ko. Di po kakayanin ng lutatan. Mag-aalis muna po ako ng topak. Pampaalis umay po, sir Rox. Pugong biyero, ano na? Sure na sure ang panalo. Gasang hindi po ang inyong lahat nakikiyamot at nakikibaka ang katipunera po ng Cavite. Ito po ang asungat at makulit ninyong Tia Deli. Mabuhay ka, Karox. Nasa iyo po ang pag-asa namin. Huwag masyadong damdamin at dibdibin si Sister Grace. Hihipuin din po yan ni Lord. Sana nga, friend, magdilang anghel ka. Sa bagay, dati naman dilang anghel, di ba? Kaya naman, galit ng galit sa kababayan mo. Joselito Mabait, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Always watching you, sabi niya. Eddie Luna, Karox, sa paliwanag mo sa akin nung isang gabi, tungkol kay Ibana, sana nga marami pa siyang matulungan.
Ano kaya, Karox? Ito na naman to si Eddie Luna. Kung wala na si Ivana sa larangan ng charity at pag-aartista, ano kaya ang tatakbuhan niya kung pumasok sa politika? Di siguro. Malay na. Alam, Karox, mas naniniwala ako sa iyo kaysa kina Robin Padilla o Bongo Bato. Naku, grupo ng mga sinungaling. Sama-sama sila, nilagar siya ng Comelec. Nabi mo pa. Ha? Eddie Luna ulit. Karox, naka-bidding ngayon ang Rolls Royce ni Diskaya. Baka gusto mo sumali sa bidding. Nga! Pag ikaw ang nanalo, swerte mo. May libreng payong yun. Libreng payong yun daw. Payong na yun, pag binuksan mo, pag umulan, tumitigil daw ang ulan. Merry Christmas, Karox, sa kapamilya mo at sa mga ka-warriors. Merry Christmas din sa buong pamilya, Eddie Luna, ha? Fren Ay Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out, ha? Jeff Ramos, shout out, my friend. Eddie Luna. Karox, baka naman yung mga makukulong na sinasabi ni Kaboying, mga after Christmas na siguro. Kung di pa din maaring sa January 2026 na. At kung wala pang January, baka February na. Pag di pa din, baka may Marso pa. Puta. Please. Natapos na ang taon, puro imbestiga pa din. Ay nako, Eddie Luna. Mukhang pares tayong mainipin, ha. Eddie Luna. Karox, paano kung sabihin ni Kaboying na bago matapos ang 2026, medyo sigurado na ang mga makukulong? Buti hindi sinasabi ni Kaboying na hindi pa sila pwedeng arestuhin at ikulong kasi andyan pa sa Pilipinas. Siguro, sisiguraduhin nilang ikulong lahat agad-agad pag mga nakatakas na. Natingnan mo, Karox, saka sila uli magkukumahog ng paghuli pag nabalitaan na nila na tumakas. Si Bunuan nga, wala na, ay na bumalik. Oo, na naman nila backdoor, tanginang nyo. Mabagal pa kayo sa ipis na may almoradas, mabuya, Karox. Ano ka ba naman, Eddie Luna? David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Wala nga pong naipapakulong si Ombudsman. Tapos na yung December 15, pero wala kasing sinabing taon, baka isa pa to si David, oh. Ano? December 15, pero wala sinabing taon, baka 2026 o 2027 pala yun. Tawa-tawa si David, oh. Ngayon naman sinasabi na sa Enero na daw may makukulong ng mga politiko. Sana wag na munang magsalita o mangako ito si John Lloyd ng Cavite. At lumalabas na ng bobola lang siya. Dapat ang ibansag sa kanya ay boy pusit. Boy pusit na lang o kaya yung tawag sa kanya ni Tia Deli na Blackjack. Ted, shout out. Boying, the Umbudulsman. Shirley Jaser, shout out. Ilang araw na lang, 2026 na, wala pang nakukulong. Nakatulad ng mga sinasabi ni PBBM at Ombudsman. Nawa mali tayo doon, Karox. Nabi mo pa, pati tayo. Yun nga dapat na madadaputin na lang, biglang sabihin ba naman na may warrant of arrest ka na ba to? Wala pang nilalabas yung ICC. Siya, meron na lang siya sa cellphone. Hindi ako makaget over sa'yo, Boying. Ay. Lihim pala yan, Boying naman. Hindi dapat pinagsasabi ikayan. Dapat surpresa nga, parang digong. Ano ba naman? Wala na. Oy, Bato, mag-resign ka na. Putang na, sayang yung pinasapselo sa'yo. Wala, sigurado, puro tago lang gagawin itong lang yan to. Wala na to. Kailangan si General Torre para, ano, buta wala na yan.
Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, ha. David Ali Mendoza. Karox, pahabol po dito. Natagpo ang dead ski na daw si Yuse Cabral sa Bued River ng Baguio. Mahirap pong maghinala ng foul play pero timing sa anomaly ng flood control projects ang pagkamatay niya. Sana may iniwan man lang siya nakatibayan in case na may mangyaring ganito sa kanya. Yan, ito yung topic natin ngayon, di ba? Bahala na si DILG John Vic, di ba? Oo, mukhang mas magaling si John Vic kaysa dito kay Boying. Oo. Sigurista Papa DNA, baka mamaya budol-budol na. Yung pala, hindi naman pala si Cabral yung nahulog doon sa bangin, di ba? Maliban na siguro kung si Cabral naka-Rolex. Oo. Baka siya nga yun. Kung hindi siya naka-Rolex, wala. Marilo Pabian, shout out. Good day po. Muli tayo sa mga Warriors. Tila nga po ang strategy ng mga nasa gobyerno, dapat mauna pa balik sa baha. Ayun, inuna kabi-kabilang interview, announcement, at buong lakas ng boses na walang sisinuhin. Dapat nga lahat na sangkot mananagot. At sinabi pa, hiniling niya ang pwestong ito at marahil yun ang misyon binigay sa kanya. But eto na, malaking wala ang napala natin. In short, budol na naman. Ay, kakadismaya. Buti na lang natuloy pag-aresto kay Sara Dismaya. Kahit paano may nasabing na aresto. Galing nila, ano po? Ito, 3J show po. Ha? O, Sir Rox, ayan, naaresto na pala si Sara Dismaya. Mataba-taba na ring isda yan. Kahit na nagbigay ng deadline si Boying sa December 15, basta merong nakulong, ox na rin yan. Sa totoo lang, sa mga dapat maaresto, sabihin na rin nating mga powerful people at medyo mahirap talagang pusasan. Ganun pa man, makukulong pa rin mga yan. Bigyan na natin ng oras si Boying na magawa niya ang mga pinangako niya. Kakadala kasi. Si Bantag, katagal na niyang pinapangakong malapit na Boy. Malapit na matapos yung termino ni Marcos, hindi mo pa rin na-alis. Pating, ano ba? 3J show po. Ito pa, Sir Rox. Yung world tour ni Pulong, Lens approved sa Senado. Aba, kata-kata ka naman kung mag-world tour kang mag-isa. Ni wala kang kasamang anak, asawa para mamasyal. Sa bagay, hindi nga pa siya lang motibo ni Pulong, kundi aasikasuhin ang kanilang mga ill-gotten wealth na nakadeposito kung saan saang bansa. Nabi mo pa. 3J show po nito. Mag-world tour sa 16 na bansa, ikaw lang mag-isa. Hindi lang kaduda-duda ito, kundi sinong niloloko niya. Oy, hindi ang Senado ang lalong hindi tayo, di ba, Sir Rox? Anong gagawin mong mag-isa sa Europa, sa Asia o kung saan-saan man? Tayo hindi niya maloloko. Baka yung Kongreso pumayag. Wala Powerful nga si Pulong diba? Ikaw na maging mafia boss, di ba? PJ show po nito. Sir Rox, naniniwala na it's a matter of time. It's a matter of time lang talaga para si Sara Duterte bumagsak sa kanyang popularidad at kanyang power diminishing power na. Ganun talaga kasi law of nature na rin ang magawa niyan. Kung ano ang inyong tinanim, siyempre, yun ang aanihin ninyo. Puro kasamaan ang kanyang mga itinanim, natural, na disaster din ang kanyang sasapitin. Sa ayaw sa gusto niya. Kaya Sir Rox, applicable din yan, kinabantag at iba pa. Huwag kang mainip, Sir Rox, lalabas din. Yan si Bantag na yan. Tanong nga, kailan daming pera kasi yan. DJ show po ulit
Alam mo, Xerox, kahit gaano kadami ang pera nila Sara Duterte, kung ang buhay mo naman punong-puno ng problema, di rin masaya. Totoo yun. Ay, sabihin ni Pulong, ako na yung Congressman Pulong, sabihin ko sa kanya, tanga na, ikaw na lang gago, dito lang ako, magbablog na lang ako, magkikipag-collab na lang ako sa mga subscriber ko. Puta, hindi na yata tumatawa yung mga putang ina no? 3J Job, no? Yung mga mukha, si Sayad na lang medyo tumatawa pa dahil may Sayad nga. Kaya maski na maraming problema, tumatawa pa rin siya. Di ba? Gaya ng mga kapatid niya, hindi na makatawa di ba? Pero si Sayad, tumatawa pa rin. Ha? Ang mga problema pa naman ng mga dudes, may banta na makakulong sila. Paano nga kung pumabor ang tadhana sa mga Pilipino na makakulong si Sara o kaya ma-impeach? I mean, bumoto ang Senado sa impeachment. Paano kung makakulong si Pulong sa 51 billion na saan na ba ginastos? Di natin alam kung ano ang plano ni Lord sa mga ito, kaya marami ka nga pera pero di ka naman makakilos na maayos, di ba? Yun lang yun. O, eto pa mga friend. Ay, mission accomplished na po Oo. Ito pa yung mga kampo ng tanga. Maging presidente ng Pilipinas, sunod, 2028. VP Sara, Sara Duterte. VP Sara, syempre. Wala nang iba. Si Inday Sara na talaga ang maging presidente, whether we like it or not, ito ang gusto lang lahat ng mga tao. Of course, Sara Duterte. Syempre, 100%, of course, si Inday Sara. Sara Duterte. Nag-iisang Sara Duterte lang. VP Sara ang ating susunod na presidente. VP Inday Sara. Of course, Duterte pa din. Siyempre, si Inday Sara, si VP Sara. Siyempre, Taga-Davao ako, si Sara Duterte, of course. Siyempre, VP Sara, Inday Sara. Of course, yung kinakatakutan, si Duterte. Sino ba kinakatakutan? Apelido. Sino ang gusto mong maging presidente ng Pilipinas, sunod, 2028? Yan Marami pang baliw, di ba? Oo. Lord, na ba itong itong mga kampo ni Satanas na hinulog dito, dahil marami pa kasing ganyan mga pre, no? Yung mga naniniwala lang dyan sa mga pastor-pastor na nagdidikta na kung sino iboboto mo. Daming tanga kasi. Mission accomplished mga friend. God bless. Good night.